Walking distance lang from the bus station itong Chalet Baguio. Very accommodating and attentive talaga yung mga staff nila, kagaya ng nabasa ko sa mga reviews. Hindi available yung early check-in that time, but they offered na iwan muna namin yung mga gamit namin para makapamasyal. Pinuko nga pala ito sa Agoda at pinili ko lang yung pinakamurang room na may pinakamagandang review about internet connection. Ang goal ko kasi ay makapag-work habang nagbabakasyon dito sa Baguio. Ito yung room namin, very comfy at malinis din naman yung CR, meron din heater at ang pinaka-importante sa lahat ay yung pwede ako makapag-work dito. Tinest natin yung internet speed nila, talaga namang mabilis, kaya kung dala-dala mo yung work mo, pwedeng-pwede ka dito. Nakapag-work ako ng maayos, natapos ko yung mga task ko for the day at yun naman talaga yung pinaka-importante for me. Kasama na rin sa binayaran yung breakfast buffet at masarap naman yung food, nagustuhan ka rin yung coffee at meron din option for chocolate. May mga na-claim pa akong discounts kaya Agoda, so ito yung total na binayaran ko at ito naman yung dalang published rates. For our second and third day dito sa Baguio, dito naman kami nag-stay sa Luxury Suites at Brent Hill. Isa itong condo hotel na kapag tinaksi mo from SM Baguio is around 58 pesos lang. Maganda yung place at sobrang tahimik at mukha ring safe kaya dito kami nag-stay for 2 days. Malaki yung place at pwede siya up to 4 adults dahil may pull-out bed at ito naman yung view from the window. Super chill talaga yung vibe pero syempre kailangan nating itest yung internet speed niya para malaman kung pwede pa to for workation. Sakto lang yung speed at naitawid naman yung mga meetings ko. The whole buying process, we'll be discussing financing options. Maganda na pwedeng magluto kaya nag-shopsuy tayo at dito na rin kami nagsaing. Monday and Tuesday yung super busy ang schedule ko pero maganda na pagkagising mo ay nasa Baguio ka pa rin para ituloy yung pamamasyal. Ito yung rate na nakuha ko sa booking.com at yung second day ay direct na lang. Day 4, dito naman tayo sa Zokia Residences. Ito yung pinakamurang nabook ko for this week for 1,300 plus for 1 night stay. Pwedeng mag-iwan ng gamit mo napaaga ka sa check-in. Hindi masyadong familiar yung dalawang taxi na nasakyan namin dito sa Zokia pero pwede mo sabing Philam. Ito yung room, kasyang-kasya naman kaming dalawa, may desk din. Malinis yung CR, wala silang pa-toiletries pero okay naman din yung shower. Dahil siguro mas mura siya kaya manipis lang yung kumot. Fan room lang din to pero sobrang lamig din. Okay yung kitchen at meron din siyang mini ref. Ito rin yung view sa bintana. May yung workstation ko for the day. At syempre, test natin yung internet speed. Around 15 Mbps yung download speed pero mabilis yung upload. Dito ko na rin pala ginawa yung Facebook page so please like and follow. Pwede rin ditong magluto so ito yung niluto nating meal for the day at pwede ka rin mag-init ng food gamit yung microwave sa labas at meron din silang free drinking water. 2 kilometers away nga pala siya from SM Baguio. 5th day dito sa Baguio at dito naman kami sa Paladin Hotel. Ito nga pala yung hotel na may libreng exercise dahil wala silang elevator at napakadami ng steps para makarating dun sa room mo. Dun kami sa econo room so nasa 3rd floor pa siya. Mabigat na yung dala naming gamit at mabuti tinulungan naman kami ng mga staff nila na magbuhat hanggang sa room. Ang maganda dito, napaka-accessible niya sa lahat ng mga pasyalan. Lalo na kung mahilig ka mag-night market, perfect ka talaga dito. Ito yung room, may pa-toiletries, at ito naman yung view sa bintana. Malaki yung CR nila, may heater yung shower, pero may issue yung flush. May electric kettle sa room at free drinking water. And for the internet speed reveal, around 16 to 17 Mbps. 50 to 100 pesos magpa-microwave ng food, pero dadali naman nila ito sa'yo ng naka-plate na. Napakalapit lang nito dun sa Good Taste Restaurant. Lalakarin lang siya ng kaunti doon na. Ito naman yung food sa kanilang free breakfast. Ito yung price niya sa Agoda. Day 6 at dito naman ako nag-book sa Hotel Supreme. Magaganda kasi yung pictures niya sa Agoda pero actually lumang hotel na siya. Ito pala yung room namin, 202. Malaki yung room kaya lang masasabi kung hindi siya ganun kalinis. Medyo maalikabok talaga yung place. Maganda naman yung CR niya, malinis. Maganda yung pressure ng water at may heater. Meron din siyang pa-balcony dito. So ang problema lang, sobrang ingay. Kahit nakasarado yung pinto, rinig na rinig pa rin yung mga sasakyan sa labas. So nag-request kami na mapalipat ng room at pinagbigyan naman nila kami. Kaya lang, yung room na nilipatan namin ay nandun pa rin sa side ng kalsada at meron pang nagpupukpok sa gilid. Mas mabagal din yung internet speed sa room na to. Kaya nag-request na lang ulit kami na maibalik dun sa dati na lang na room. Okay na yun. Friday kasi ito at meron akong mga hinahabol na mga work. So talagang importante sa akin yung mabilis na internet. I assume na mas malapit sa router yung kabilang room. So mas mabilis yung internet niya.
Ang ina-expect ko kasi ay yung room na pool view kagaya ng sabi sa Agoda. Feeling ko yung side na yon hindi ganun kaingay. And yes, tama, meron silang pa-pool. So kung feel mo na mag-swimming sa Baguio, okay siguro sa'yo tong place na to. Feeling ko naman hindi ako maarte pero marumi talaga tong room 202. Nung nire-research ko siya online, nakala ko talaga dito yung room. Ang mali ko naman, hindi ako nagbabasa na maigi, meron palang old building. Dito nga pala sa kabilang building yung breakfast. Included na yung breakfast na set meals sa binayaran. May brewed coffee at pwede ka rin magtimpla ng hot chocolate. Tapa with 2 eggs yung breakfast nila for that day. Yung binayaran ko for 1 night stay. At 3.6 kilometers away siya from SM Baguio. For the 7th day of our Baguio adventure, dito naman tayo sa Log Cabin Hotel na walking distance lang from Botanical Garden. Kung gusto mo yung rustic cabin house feel, magugustuhan mo yung overall ambience ng place na to. Very unique yung kanilang restaurant na decorated with trophies of African and Philippine wildlife animals, hunted by the founder Celso Tuazon. For me, sulit yung food nila dito. Marami yung servings, mura, at fresh yung vegetables. May pa-live band din sila sa gabi. Kung may baon kang food, dito ka naman pwedeng kumain kung hindi mo bet yung restaurant. Ito yung room na good for 2 packs, very cozy and malinis. Meron din silang electric kettle at free coffee, and also drinking water. May TV rin sa room na may cable channels. Maganda at malinis yung CR at maganda rin yung heating system ng kanilang shower. May toiletries at towels din. Ito naman yung work setup ko for the night. Unfortunately, walang internet sa loob ng room. Sinubukan ko siya ng ilang beses pero talagang wala. Medyo expected ko na to kaya Saturday ko to binok para yung work ay optional. At dahil dyan, shinutdown ko na lang yung PC at inavail yung 8 hours of sleep. Marami akong nabasang magandang review dun sa breakfast buffet nila. At hindi naman sila nagkamali dahil talagang sulit at masarap yung mga food nila dito. May salad and fruits din sila at masarap na kape. Dahil masarap yung food at masarap din talaga yung tulog namin dun sa room nila, masarap sana magstay dito ng matagal. Pero hindi pwedeng dalhin yung work dito, so for vacation lang talaga. 8th day dito sa Baguio at dapat uuwi na kami, kaya lang wala akong mabook na bus. Kaya nag-decide kami na enjoy na lang yung Sunday at bukas na lang umuwi. Very spacious yung Travelite Hotel Legarda dito sa Baguio at ang laki din ng kanilang waiting area. Kahit na mas maaga kaming nakarating sa scheduled check-in time, pinag-check-in na lang nila kami ng walang additional fee. Nagulat ako kasi ito yung pang 7th accommodation namin this week at ito lang yung gumawa ng ganun. 12:30 kami dumating at siguro wala masyadong tao kaya may early check-in sila. Ang babait din ng mga staff at tinulungan nila kami sa gamit namin. Ito yung room namin for the night. Mas malaki sa single yung bed. Malambot din yung dalawang una na pinrovide nila at ito yung view nila sa bintana. Malinis yung CR at gusto ko yung malaking mirror na yan na pwedeng pag-makeupan. Weird lang kasi wala siyang bidet. Okay naman din yung heater dun sa shower. Ito naman yung toiletries na kasama. Siyempre, chinek din natin yung internet speed at 15 to 25 Mbps yung internet speed nila. Pwede dito pang workation kasi stable yung internet connection nila. 98% tahimik pero minsan maririnig mo yung ingay sa labas. Natanlas kami lang yung nakakarinig ng may umiiyak. Overall, ito yung isa sa pinaka-favorite ko na pinagstayan namin for this week. At syempre, may iuwi natin yung palaspas natin. At hanggang sa huli, tinulungan nila kami sa gamit namin. Thank you po. Ito nga pala yung price niya sa Agoda. Walking distance siya sa Burnham Park at ito pabalik na tayo sa bus station.